Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ay iyong kadakilaan ay nagniningning. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Juan. Hirang naginang, labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa iyong mga anak, alinsunod sa utos sa atin ng Ama. At ngayon, ginang, ako'y hihiling sa iyo. Hindi isang bagong utos ang sinulat ko sa iyo, kundi ang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na, mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noong una, mamuhay ayon sa pag-ibig. At ito rin ang kahulugan ng pag-ibig na ibinabanggit ko, mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao. Ang gayong mga tao ay mandaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan ang gantimpala. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi magdaragdag dito, ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo, ay pinanahanan ng Ama at ng Anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Bagong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Mapalad ang sumusunod
sa utos ng poong Diyos. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, sana'y pagpalain, upang ako ay mabuhay at ang utos mo ang sundin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nananabik masdan, yung buting idudulot sa akin ang iyong aral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis sila sa Sodoma, umulan ng apoy at asopre, at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sinumang nagsisikap na maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sino mga mawalan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwanan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwanan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwanan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung naroon ang mga bangkay, doon naman nakakatipon ang mga buwetre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang bupalang umaga po sa inyong lahat. At sa mga nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa mga kapilyang nasasakupan ng ating parokya at sa ibang dako na bansa, magandang umaga din po. Sa atin pong mabuting balita ngayon ay tila baga simula pa noong mga nakaraang araw ay tila baga tayo'y pinapaalalahanan ng Diyos. Tila baga laging nagagalit sa Jesus. Bakit nga ba nagagalit? Mga kapatid, kung pansin mo natin, simula pa noong Lunes hanggang umabot ngayon, ang tema ng ating mabuting balita ay ang laging pagsisita o pagsasaway ni Jesus sa mga maling ginagawa. Mga kapatid, ito ang daan upang
linisin ni Jesus ang mga bagay na hindi maaring gawin ng mga tao upang linisin ang kung anuman ang mga hindi akma sa buhay natin, sa buhay ng tao. Mga kapatid, ang gusto lamang ni Jesus ay ipakita kung ano nga ba ang dapat gawin at ang tamang daan upang masundan natin ang kalooban ng Diyos Ama. Mga kapatid, sa panahon ngayon na tila baga madami ng mga tao na hindi nakakaalam kung ano nga ba ang tama. O tila baga marami na rin ang napapariwara dahil sa maling katuruan. Ang kailangan natin, mga kapatid, ay yung paglilinis ng ating isipan, paglilinis ng ating puso upang makita natin ano ba ang tama. Tunay nga, kapag ka madumi ang iyong pag-iisip, kapag ka ikaw ay galit, hindi ka na makakapag-isip ng tama. Hindi mo na masasabi sa iyong sarili, ito ang kailangan kong gawin. Pansin po natin yan, kapag ka tayo ay may nararamdaman, o di kaya kapag ka tayo ay may kagalit, madalas hindi na natin na itatama ang ating sarili. Madalas, hindi na natin naiayon ang ating sarili sapagkat ang nasusunod natin ay ang bugso ng ating damdamin. Kaya nga, pinapaliwanag sa atin ni Jesus na kailangan makita natin ano ba ang tama. Ano ba ang kailangan kong gawin upang masundan ang kalooban ng Diyos? At mga kapatid, ang mga utos ng Diyos ang siyang magiging susi upang makita ang kung anuman ang tama. At ang tama ay yung nakaayon tayo sa mga turo ng Diyos, sa kalooban niya. Naipaliwanag ko sa atin, naipaunawa ko sa atin na ang tamang landas ay ang landas upang tahakin ang kung anuman ang tinahak ni Jesus dito sa lupa. At ang tamang landas ay yung naiayon mo ang iyong sarili sa liwanag ng Diyos. Isa pang bagay, bakit ba ginagawa ni Jesus ang mga bagay na ito? Ito'y dahil sa kanyang dakilang pagmamahal. Sapagkat ayaw tayong pabayaan ng Diyos na tayo ay malugmok na lamang sa mga maling bagay na ating nakasanayan. Ganon na tayo kamahal ng Diyos. Ginagawa niya lahat ang mga bagay upang tayo ay maiayon sa maayos na landas, maayon sa mabuting daan, maayon sa maliwanag na kautusan ng Diyos. Higit ganon din kayo bilang mga magulang. Ano ba ang ginagawa ninyo kapag ka nagkakamali ang inyong mga anak? Sila'y pinagsasabihan. Na kapag kasobra na nga ang ginagawa, inyong pinagagalitan. Sapagkat ayaw ninyo silang mapariwara. Ayaw ninyo na lumihis sila ng landas. Ayaw ninyo na sa bandang huli, makita ninyo ang inyong mga anak na hindi na naayon sa tamang buhay. Ganon din ho ang Diyos. Kung paano nga itong mga linggong ito ay pinapakita niya sa atin na tayo mismo sana makita natin ang liwanag pa rin ng Diyos. May ayon tayo sa kung anuman ang daan patungo sa ginugusto natin sa buhay. At lahat tayo, alam ko, ang goal natin ay makapasok sa kanyang kaharian. Kung ang goal natin ay makapasok sa kaharian ng Diyos, ano ba ang tama nating gawin? Ano ba ang pwede nating gawin upang magsumikap tayo na makapasok sa kaharian niya? Mga kapatid, ang tama nating gawin
ay sundin ang kung anuman ang kalooban niya sa atin. Ang sundin ang daan na tinahak ni Jesus nung siya ay nabubuhay pa dito sa lupa. Kaya nga sa ating salmo, sinasabing mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Sapagkat makakamtan lamang natin ang tunay na kapayapaan at kaligayahan ng buhay kung tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos. Harinawa, kung paanong si Jesus mismo ang nagpapaunawa sa atin, kung paanong si Jesus mismo ang siyang nagiging daan upang tayo ay maging malinis, tayo rin sa ating mga sarili. Tulungan din natin ang ating sarili upang iayon sa kanyang mga utusan. Nang sa ganon, makamtan natin ang kung anuman ang ninanais natin sa buhay na tayo ay makapasok sa kanyang kaharian. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Sa wakas ng panahon, ipapadala ng Diyos ang kanyang mga anghel upang tipunin ang kanyang mga hinirang. Habang ating ipinapanalangin ang pangangailangan ng lahat ng sangkatauhan, hilingin natin sa Diyos na matagpuan niya tayong handang humarap sa kanyang muling pagbabalik. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay, naway higit na makahikayat ng mga tao at mga bansa sa daan ng kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya, naway magpahayag ng kanilang pananampalataya sa buhay na walang hanggan at maunawaan ang walang hanggang bunga ng bawat kilos natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating sarili, naway maihanda natin sa pagdating ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng tuwinang pamumuhay sa katotohanan, katapatan at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga biktima ng pag-uusig at pang-aabuso, naway makatagpo ng tunay na kagalingan upang makamit nila ang katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway bumangong muli sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, hindi namin alam ang oras ng iyong pagbalik. Ngunit umaasa kaming hindi kami pababayaan ng iyong pagmamahal. Gawin mo kaming aktibong umaasa at naway tanggapin ka namin ngayon na sa aming mga puso. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Martin upang sa pamumuhay namin araw-araw, itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Martin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mong dito natitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos. Kaysa ni Pong San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal. Ni San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiyas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsasalo-salo sa piging ng pagkakaisa ang ganap na pasyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay upang katulad ng buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Pasasalamat at parangal, handog namin amang banal, sa gintumong pahalaga, sa Archdiocese ng Lipa. Bininghasik sa mabuting lupa, alalaumbaga, bunga ay sagana. Batanggenyo man, may pusong dumamay, agad at may kusa tuwing kagipitan. Saknungan at bayanihan, karanasan namit buhay. Pamanapot aming yaman, kaloob nyo o may kapal. Opo pa rin, Panginoon, walang yabang naming tugon. Sa iyong yakag at paghamon, sa pagsampalataya ay yumabong. Berhen ng Kaysasay, o Poong San Jose, ipanalangin niyo kami. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mawain, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Pumayo kang taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.